Mga paps, yung shoutout natin sa end part na lang ng video. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa spark plug side gapping. Kumusta kayo mga nilalang? Actually, nauso to sa mga old school pa na nagmumotor eh. Pero nabibring up siya ulit nitong mga nakaraang taon. Medyo dumadami at dumadami ulit yung gumagamit ng technique o ng method na tinatawag na side gapping. Hindi ko na i-demo dito sa video na to kung paano gawin yung side gapping kasi marami ng YouTubers ang gumawa ng instruction videos kung paano yun gawin. Bali, i-share ko lang sa inyo yung experience ko nung gumamit ako ng side gap na spark plug, tapos ibibigay ko rin sa inyo yung insights ko about side gapping. Konting disclaimer lang, ang video na to ay hindi para patunayan kung gumagana ba ang side gapping o hindi, at lalong hindi para magkaroon ng debate dyan sa comment section at mag-away-away kayo kung ano ba mas maganda, kung stock ba o yung naka-side gap. Bali, isi-share ko lang sa inyo yung pagkakaintindi ko tungkol sa side gapping base sa experience ko at base rin sa pagre-research ko tungkol dito. Normally, ang ginagawa nila para mag-side gap is pinuputulan nila to ng konti. Ipapakita ko dyan sa picture. Ayan. So, pinuputol nila yan. Tapos, pagkatapos nilang putulin, nililihan nila para maging pino. At pagkatapos lihahin, gagamitan nila ng filler gauge na naka 45 degree angle. Tapos, i-adjust nila yung layo ng ground electrode dun sa center electrode. Depende sa manual. Depende sa sinasabi ng manual ng motor. So, nung first time kong marinig ang tungkol sa spark plug side gapping, tinanong ko yung airpat ko. Kasi matagal na nagmumotor yun. Yung mga old school na motor pa. Yung mga Yamaha L2, yung mga ganyan. Yung mga Kawasaki na 2-stroke na 100cc na pinampapasada. Yung mga ganon. And hindi naman sa na-encourage akong gumamit. Na-curious lang ako. So, ang ginawa ko, nag-side gap ako. Sinunod ko yung instructions. Sinunod ko din sa user's manual ng motor kung ano dapat yung distansya nung ground electrode mula dun sa center electrode. And naobserbahan ko na pag-andar ng motor, parang wala naman nagbago sa tunog niya. Tapos, yung pagiging responsive niya, parang ganun pa rin naman. So, napaisip ako kasi dun sa mga nakikita kong videos, pati sa mga nakakausap ko sa mga talyer, sinasabi nila na gumaganda raw yung tunog ng makina, gumaganda raw yung response pag nagto-throttle ka. Dalawa lang yan. Pwedeng may nagbago talaga sa andar at response ng motor ko, pero very minimal lang to a point na hindi ko siya nararamdaman. Pwede ring iba-iba ang reaction siguro ng bawat motor sa side gapping. So pwedeng sa side ng ibang tao, sa motor nila, may kapansin-pansin na pagbabago sa andar niya at saka sa response niya. Tapos sa motor ko pwedeng wala. Hindi ko kine-claim na hindi totoo yung sinasabi nila na nagpapaganda ng response yung side gapping. Pero sa experience ko sa sarili ko, wala akong napansin na nagbago dun sa tunog ng andar niya at saka sa response niya pag nagto-throttle ako. Pero merong isang advantage ako na napansin. Kapag kasi dumidiin kayo ng throttle, kung mapapansin nyo, merong point ng throttle nyo na parang hindi pa siya nakadiin siya pero hindi pa todo. Tapos nakasagad na yung RPM. Tapos pag diniinan nyo pa ng husto, parang yun na lang yung RPM niya, hindi na nagbabago. Pero nung nag-side gap ako, napansin ko na pag dinidiin ko siya, hindi ko naman kiniklaim na nagdadagdag siya ng power, pero nararamdaman mo na may konti pa rin siyang response kahit dun sa pinakadiin na portion na nung throttle mo. Yun yung talagang napansin ko nung nag-side gap ako. Ngayon, syempre nahiwagaan ako, bakit ganon? Ano kayang nangyayari? Bakit kahit papano merong gumanda sa response ng motor ko, lalo na kapag dinidiin ko?
yung throttle, which is hindi ko nararamdaman dati nung hindi ako naka side gap. Well, ang naiisip ko dyan siguro kasi kapag hindi ka naka side gap, mapapansin mo ito nakaharang siya dito sa sentro pag top view, ayan hindi mo nakikita yung sentro, nakaharang siya. Pag naka side gap yan, pag natabasan to, pag iginanon mo, makikita mo yung center electrode ito sa palagay ko lang since mas exposed yung kuryente dun sa combustion chamber, mas mabilis siguro siya or mas efficient yung combustion niya. Pero pwede ring mali ako dun kasi alam nyo, pag umakyat yung piston during the compression stroke, ang purpose nyon is para makompress yung air fuel mixture sa napakaliit na chamber sa taas. Ngayon, once na na-compress mo yung air fuel mixture, nagiging highly explosive yun which means kahit saang point doon ilagay mo yung spark, sasabog pa rin siya ng buo. So hindi ko alam kung tama ba yung analysis ko, pero pwedeng may katuwiran, pero katakataka rin naman kasi yun nga, kahit saan mo ilagay yung spark within that chamber, pag nakakompress na yung air fuel mixture, magde-detonate at magde-detonate talaga yun may explosion talaga na mangyayari or combustion. So kung meron kayong mas alam pa o mas magandang explanation tungkol sa kung bakit kahit papano ay napapaganda ng side gapping yung response ng motor, i-comment nyo lang sa baba para matuto rin ako at malaman ko kung bakit. Pero may mga bagay lang akong pupuntuhin. Meron kasi tayong kapwa YouTuber na nag-demo kung paano gumawa ng spark plug side gapping. At meron dun nang babash sa kanya na sinabi daw na kapag ginawa mo ang side gapping, mabubutas ang piston mo. Gusto ko lang sabihin na hindi mangyayari na mabubutas ang piston mo dahil sa side gapping. Kasi una sa lahat, yung spark plug, hindi yan dumidikit sa piston. At pag nag-side gap ka, wala akong maisip na kahit anong scientific explanation para butasin ng side gapping ang piston mo. Kung meron kayong explanation kung bakit bubutasin ng side gapping ang piston, i-comment nyo lang sa baba. Kasi ginamit ko yung side gapping mga 8 months yata yun o 9 months. Wala naman siyang iniwang butas sa piston ko Meron din nag-comment doon na pag naka-side gap daw yung spark plug mo, nagmi-misfire daw yung motor kapag sa mga matataas na yung mapipiga na throttle, yung madidiin na throttle. Pag sa pangdiinan na, kumbaga, nagmi-misfire daw pag naka-side gap. Bago ko yan sagutin, gusto ko muna sabihin sa inyo na merong 3 na hindi magandang pangyayari na pwedeng mangyari sa spark plug. Una, misfire. Pangalawa, detonation. Pangatlo, pre-ignition. Ang problema kasi sa ating mga Pinoy, yan 3 yan, karamihan sa atin, ang pagkakaintindi nila, yung 3 yan, iisa lang. Mali. Pag sinabi mong misfire, umakyat na yung piston mo para sa compression, dapat puputok na siya, pero hindi siya pumutok. Nag-miss yung fire, kaya nga tinawag na misfire. Hindi siya pumutok. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit may mga nagsa-side gap ng spark plug na nakaka-experience ng misfire. Detonation. Yung detonation at saka pre-ignition, pareho yan na pumuputok siya pero wala sa timing. Mas maaga siyang pumuputok kaysa doon sa dapat puputok pa lang siya. Kumbaga, 'di ba pag umakyat yung piston mo para i-compress yung air fuel mixture, bago niya marating, milliseconds bago niya marating yung pinakatuktok, dapat yung spark plug doon pa lang puputok para makuha niya yung full potential, yung puwersa ng power stroke pababa. Ngayon, pag masyado siyang maaga, kunwari, hindi pa siya, malayo pa siya para sumagad, pumutok na agad, magiging supot yun.
ibababa niya pa rin yung piston mo pero kulang sa power. So, anong pagkakaiba ng detonation sa pre-ignition? Di ba kinocompress ng piston yung air-fuel mixture during the compression stroke? Pag kinompress mo kasi ang air-fuel mixture, guys, or kahit hangin lang, pag kinompress mo kasi yan into a smaller space, yung mga molecules niyan, nagkikiskisan. And pag nagkikiskisan yung molecules, umiinit. Tapos, pag medyo mainit na, idagdag mo pa yung medyo mainit na yung chamber dahil matagal-tagal nang umaandar yung makina mo. Ang nangyayari, hindi pa nag-i-spark yung spark plug mo. Kusa nang sumasabog yung air-fuel mixture. Nagde-detonate siya mag-isa dahil dun sa compression. Yung init na kinokos nung compressed air plus yung init nung chamber. Okay? Nangyayari yun, pero hindi sa lahat. Pero may instances talaga na nangyayari yun. Pag nagmumotor kayo, lalo na babad na kayo sa traffic or sa long ride, minsan nangyayari yun nang di nyo namamalayan. So, mas maaga siyang pumuputok. So, pag pitik ng spark plug mo, huli na. Sumabog na ng kusa yung air-fuel mixture. Yun ang tinatawag na detonation. Ang tinatawag naman na pre-ignition ay kapag kasi matagal nang umaandar ang motor mo, lalo na nagbababad ka ng throttle, yung pigaan, long ride ka kunwari, tapos pigaan kayo ng pigaan na ganyan, no? Lalo na yung way papuntang Tinggalan, yung mga ganyan. Ang nangyayari, may tendency na tong electrode, yung ground electrode, tong portion na to nag-glow na, nagbabaga na siya dahil mainit na. Ngayon, pag nagbabaga na yan, ang mangyayari, pag nag-compress, pag umakyat yung piston para i-compress yung air-fuel mixture, yung baga na nito mismo, yung mag-i-ignite dun sa air-fuel mixture. So, hindi pa siya naglalabas ng kuryente, mag-i-ignite na kaagad yung air-fuel mixture dahil sa baga nito. Kaya tinawag siya na pre-ignition. So, ang detonation is kusang sumasabog yung air-fuel mixture dahil sa extreme temperature niya mismo. At yung pre-ignition naman is na-i-ignite yung air-fuel mixture. Hindi siya kusang sumasabog, na-i-ignite siya dahil sa baga nito kapag mainit na to. Okay? Hindi yun lagi nangyayari. Pero kapag sa mga babaran or sa mga kumakarera, madalas mangyari yun. Actually, yun ang unang-unang dahilan kung bakit nabuo yung idea tungkol sa side gapping. Hindi para dagdagan yung power ng motor mo, kasi sa totoo lang, hindi siya nagdadagdag ng power. Efficiency siguro pwede, pero hindi siya yung mga nagki-claim na nadadagdagan daw yung horsepower ng motor nila, yung torque ng motor nila. Hindi eh. Kasi yung kuryenteng lumalabas dyan, yun pa rin naman. Yung laki ng chamber mo, yung kung ilang cc yung bore mo, yung pa rin naman, di naman nagbago. Diba? Di ka naman nagpalit ng karburador. Binago mo lang yung positioning nung parang kumikidlat-kidlat dito yung spark. So kaya nabuo yung side gapping na idea is, di ba nagbabaga nga to? Kasi nakasubo to sa kung saan nagaganap yung pagsabog eh. Ngayon sa mga kumakarera, laging naka full throttle yung mga yan. Lagi silang naka full throttle. 90% of the time, pag nagkakarera sila, naka full throttle sila. So, may tendency na nag-glow to. Okay? Ngayon, pag nag-glow na to, lumalayo siya. Nadideform siya at lumalayo siya mula dun sa sentro, lumalaki yung espasyo. At pag naglumaki yung espasyo, may possibility na mag-misfire yon. Kasi pag nag-spark tong center electrode, hahanap yan ng pinakamalapit na ground. Pero pag malayo na yung ground, walang pupuntahan yung spark niya. So nagkakaroon ng misfire. Isa yon. Pangalawa, pag nag-glow na to, makaka-experience din yung driver na kumakarera ng tinatawag na pre-ignition. Diniscuss ko na kanina. So mabalik tayo dun sa mga nagsasabi na pag naka-side gap daw ay nagmi-misfire.
pag nagpo-full throttle. Ganito kasi yan. Karamihan ng mga nagsa-side gap, pag pinutol nila yan, tapos kiniskis nila, kontento na sila doon, isasalpak na lang nila yan. Which is mali. Kasi pag pinutol mo yan, may tendency na lalayo yung distansya ng center electrode sa ground electrode. At pag lumayo yun, prone yun sa misfire. Kapag hindi tama yung distansya nila, prone ka sa misfire. Kasi pag walang na-sense yung kuryente na ground electrode, walang pupuntahan yung spark. Or pwedeng yung spark didiretso dito sa mga gilid-gilid, which is hindi efficient para mag-produce ng combustion o ignition. So yun ang dahilan kung bakit ginagamitan yan ng feeler gauge na naka 45 degree angle. Tapos saka mo susukatin kung tama ba yung distansya nila. Yung tamang distansya nun is nasa manual ng motor nyo. So ang nakikita kong advantage ng side gapping is more on sa mga tao na madalas naka full throttle kapag tumatakbo. Okay? Kasi nga nalilesen niya yung possibility for pre-ignition at misfire din kung tama yung distance ng ground electrode at saka ng center electrode. Pero kung hindi ka naman mahilig mag full throttle, araw-araw ka nagda-drive, hindi ka naman mahilig na nagpo-full throttle, relax ka lang. Kahit hindi ka na mag side gapping, wala naman yun problema. Ngayon kung kumakarera ka or naglo-long ride ka at mahilig ka talaga mag full throttle, yan. Para dyan kasi talaga ang side gapping. Okay? Again, hindi siya nagdadagdag ng power. Siguro efficiency lang. Kasi pag naka-side gap ka at malalim yung throttle mo, nalilesen mo yung possibility ng pre-ignition at nalilesen mo rin yung possibility ng misfire kung tama yung distansya nila. Okay? Ang nakikita ko lang na disadvantage ng side gapping ay kasi kapag hindi ka naka-side gap, makikita mo kumikidlat-kidlat yan sa gitna. Yung spark niya naglalaro randomly sa center electrode. Randomly naglalaro siya. Which means, yung center electrode, since hindi concentrated yung kuryente sa iisang side lang, mas tumatagal yung center electrode mo. Yung buhay niya. Mas tumatagal yung buhay ng spark plug mo. Pero, kapag naka-side gap ka, sa iisang side lang lagi lalabas yung spark niyan. Sa iisang side lang lagi lalabas yung spark. At kapag sa iisang side lang lumalabas ang spark, yung iisang side lang na yun ang mag-wear out o maluluma dun sa center electrode. At pag nagluma yun, napupudpud yun guys, at lumalayo yun. Nagkakaroon sila ng malayong distansya. Again, isa rin yun, magkukos din yun ng misfire katagalan. Kaya yung mga nagsa-side gapping, dapat inaalagaan nila yung distansya ng center electrode at saka ground electrode para siguruhin walang misfire. Kasi mabilis talaga mag-wear out ang naka-side gap dahil nga sa iisang side naka-concentrate yung spark niya. Ang isa pang disadvantage tungkol sa side gapping na nakikita ko is kailangan mo pa ng extra effort. Pag bumili ka ng standard na spark plug, kailangan mo pa ng mga tools kagaya ng pamputol, cutter, lagaring bakal, ganyan, tapos lilihain mo pa o ikikikil mo pa para mag-smooth siya. Kailangan mo pa ng feeler gauge, ganun. Matrabaho. Okay? Ngayon, kung tatamad-tamad ka at gusto mong bumili ng naka-side gap na kaagad na spark plug, meron ka namang mabibili. Mas mahal nga lang. So, may mga magtatanong dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung totoo palang mas maganda yung side gapping, bakit dapat puro side gapping na lang yung mga binibenta nila? Bakit nagbebenta pa sila ng standard? Kasi itong standard, mas ina-advise to sa mga araw-araw na nagda-drive at hindi naman mahilig pumiga ng throttle. Kasi mas tumatagal ang buhay kaysa sa naka-side gap. Kumbaga, yung side gapping, meron talagang purpose yan. At yung standard, may purpose din yan. At ang pinakamalaking rason dyan is marketing. Wala namang masama na yung side gap
naka-side gap na spark plug ay gagamitin mo pang araw-araw. Kailangan lang palagi mo siyang i-check para masiguro na laging tama yung distance nila. Kasi yun lang naman ang nakikita kong disadvantage eh. Yung kuryente niya na concentrated sa isang side lang. Pero ang pinakamalaking rason dyan kung bakit hindi naka-side gap lahat ng spark plug na mabibili mo, kahit na may advantage ang naka-side gap, is marketing. Okay, marketing. Simple lang, di ba? Same material lang, walang pagkakaiba. Pero dahil naka-side gap yung isa, mabebenta nila ng mas mahal. Para sa mga taong tamad mag-side gap ng mano-mano or sa mga taong walang talent o walang lakas ng loob para mag-side gap. So, bibili na lang nila yung mas mahal. So, yun lang muna sa ngayon. Kung feeling nyo meron akong na-miss na explanation tungkol sa side gapping, comment lang kayo sa baba. Iba-iba tayo ng pwedeng ma-experience pag nag-side gap tayo. Yung iba kina-claim nila na kapag naka-side gap sila, nagbabago yung andar ng motor, gumaganda, umi-smooth, gumaganda rin yung response niya kapag nagto-throttle. Hindi ko yun na-experience. Pero ang na-experience ko, may maganda talaga siyang epekto kapag ka naka-full throttle ako. Lalo na pag naglo-long ride. Madalas ako mag-long ride. Kagaya niyan, mamaya long ride na naman tayo pa Nueva Ecija. Ginawa ko ng Cubao yung Nueva Ecija guys eh. Pabalik-balik na ako dun eh. So yun lang. Kung meron kayong idadagdag na explanation, lalo na sa mga nakakaintindi kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng combustion chamber, i-comment nyo lang sa baba para ma-educate nyo rin kami. At kung sakasakali, ma-vlog ko sa susunod bilang follow-up video dito sa video na to. Okay, di pa tayo tapos kasi meron pa tayong video pagkatapos ng video.